Nagsisimula ang pelikulang ito noong huling bahagi ng 1941. Nakita namin si Winston Churchill, ang punong ministro ng Britanya, sa kanyang opisina. Sa oras na iyon, nagkakaroon siya ng isang napakalihim na pagpupulong kasama ang isang nangungunang opisyal ng intelligence, si Brigadier Colin Gobbons. Sa kanilang pagpupulong, sinabihan ni Churchill si Gobbons na mag-set up ng isang espesyal na koponan para sa isang napakapeligrong misyon na tinatawag na Operation Postmaster. Ang layunin ay upang pigilan ang mga submarino ng Nazi sa pagkuha ng gasolina sa isla ng Fernando Po, na kontrolado ng Spain. Kinabukasan, sinunod ni Gobbons ang utos ni Churchill at nakipagkita kay Gus March Phillips, isang sundalo na kalalabas lang sa kulungan ng militar. Pinili ni Gobbons si Gus na pamunuan ang espesyal na team na ito dahil kilala si Gus sa pagiging matigas na sundalo na hindi palaging sumusunod sa mga utos na sa tingin ni Gobbons ay perpekto para sa lihim na trabahong ito. Ipinaliwanag ni Gobbons kay Gus na ang kanilang misyon, ang Operation Postmaster, ay pigilan ang isang Nazi fuel ship na patungo sa Fernando Po Island sa West Africa. Ang isla ay protektado ng mga tropang Aleman, Espanyol, at Italyano, kaya walang sinuman, kabilang ang iba pang puwersang militar ng Britanya, ang makakaalam tungkol sa kanilang plano. Bagamat hindi pa formal na inutusan ni Gobbons si Gus, handa na si Gus na gawin ang misyon dahil talagang ayaw niya sa mga Nazi. Pumayag si Gus ngunit pinilit niyang pumili ng sarili niyang koponan nang hindi nakikialam si Gobbons. Ayos lang ito para kay Gobbons basta matagumpay na matapos ni Gus ang misyon. Kinabukasan, inimbitahan ni Gus ang isang mandaragat na nagngangalang Henry Hayes na isang dalubhasa sa paglalayag, si Freddy Alvarez na isang dalubhasang eksperto sa pagpapasabog at manlalangoy, at si Anders Lassen, isang malakas na manlalaban na maaaring gumamit ng lahat ng uri ng armas mula sa mga baril hanggang sa mga busog at palaso. Nais din ni Gus na idagdag si Jeffrey Appleyard, isang dating kasamahan at isang matalinong strategist ng digmaan, sa kanyang koponan. Gayunpaman, nahuli si Jeffrey bilang isang espiya ng Britanya at ngayon ay nasa isang kulungan ng Nazi, kaya nagplano si Gus at ang kanyang koponan na iligtas muna siya bago simulan ang kanilang misyon. Sa kanilang pagpunta sa isla kung saan nakakulong si Jeffrey, ang barko ni Gus ay pinahinto ng mga tropang Nazi na nagpapatrolya sa tubig. Nagpadala ang Nazi commander ng ilang sundalo para tanungin si Gus at ang kanyang mga tauhan. Noong panahong iyon, sinubukan ni Gus na magpanggap na mga mangingisda sila mula sa Sweden, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga Nazi. Kahit na hinalughog ang barko at walang nakitang kahina-hinala, gusto pa rin ng mga sundalong Nazi na sunugin ang barko ni Gus dahil nakapasok ito sa karagatan ng Germany nang walang pahintulot. Inaasahan ni Gus na maaaring mangyari ito. Nang malapit ng sunugin ng mga sundalong Nazi ang kanyang barko, si Gus at ang kanyang mga tauhan ay lumaban at natalo ang lahat ng mga sundalong Nazi. Samantala, inutusan ng commander ng Nazi ang kanyang mga tauhan na barilin ang barko ni Gus gamit ang mga missiles. Kasabay nito, lumangoy pabalik si Freddy upang sabihin kay Gus na naglagay siya ng bomba sa ilalim ng barko ng Nazi. Hindi nagtagal, sumabog ang barko ng Nazi bago pa nila maputukan ang barko ni Gus. Samantala, nagpadala rin si Colin ng dalawang espiya, sina Richard Herron at Marjorie Stewart, upang mangalap ng mahalagang impormasyon para matulungan si Gus na makumplito ang kanyang misyon. Ngayon, sina Richard at Marjorie ay nasa tren kasama ang mga sundalong Aleman na may mga dokumento tungkol sa mga U-boat. Noong mga panahong iyon, nagawang linlangin ni Marjorie, na isa ring artista, ang mga sundalo at agawin ang malitin na may mga dokumento ng U-boat. Sa tulong ni Richard, dinala ni Marjorie ang malite sa kanyang compartment ng tren kung saan gumamit sila ng telegraph para ipadala ang impormasyon tungkol sa mga U-boat sa intelligence agency sa London. Ang impormasyong ito ay nakatulong kay Colin na malaman kung paano lulubog ang Nazi submarine. Kasabay nito, pinaplano ni Gus at ng kanyang koponan na iligtas si Jeffrey, na nakakulong sa base militar ng Nazi sa West Africa. Naglayag sila sa lokasyon at umakyat sa isang bangin upang hindi makita ng mga gwardya ng Nazi. Bago nila mailigtas si Jeffrey, nag-espiya si Gus at ang kanyang koponan, ngunit nakita sila ng dalawang sundalong Nazi. Sa kabutihang palad, nagawa ni Anders na patumbahin ang dalawang sundalo gamit ang kanyang pana, para hindi maalerto ang iba pang mga sundalo at bumalik siya sa posisyon ni Gus. Di nagtagal, ginamit ni Anders ang kanyang crossbow para patumbahin ang mga gwardya sa labas, habang ang iba sa team ay pumasok sa silid ng mga sundalo at pinatay sila.
Upang alisin ang iba pang mga sundalo, nagtapon si Anders ng granada sa isa sa mga silid. Tamang-tama ang timing nito dahil kakakontrol lang ni Freddy sa isang Nazi long-range shooting machine, at mabilis niyang naibagsak ang lahat ng mga sundalong dumating para tingnan ang pagsabog. Samantala, pinangasiwaan ni Gus at Henry ang mga natitirang sundalo sa base, at hinanap ni Anders si Jeffrey. Sa pagtutulungan, nailigtas nila si Jeffrey, na pinahirapan ng mga sundalong Nazi. Upang takpan ang kanilang mga landas, nagpasya si Gus na pasabugan ang base ng Nazi bago dumating ang mas maraming tropa. Nang makabalik sila sa kanilang barko, pinuna ni Gus si Jeffrey sa kanilang misyon at humingi ng tulong sa kanya sa pagpaplano ng kanilang paglalakbay sa Fernando Po Island. Noong panahong iyon, natutuwa si Jeffrey na maging bahagi ng gayong mahalagang misyon at ipinaliwanag na kailangan nilang iwasan ang mga dagat na kontrolado ng mga militar ng Aleman at Britanya. Sa kasamaang palad, nangangahulugan ito na kailangan nilang dumaan sa mas mahabang ruta na aabot sa kanila ng 15 araw upang marating ang Fernando Po kumpara sa mas maikling ruta sa pamamagitan ng kontrolado na tubig. Dahil ang kanilang misyon ay kailangang manatiling lihim, wala silang pagpipilian kundi ang mas mahaba, mas ligtas na landas upang maiwasan ang pagtuklas. Bumalik kina Richard at Marjorie, nakarating sila sa Fernando Po Island upang mangalap ng impormasyon tungkol sa mga barkong nagdadala ng gasolin para sa mga submarino ng Nazi. Ang plano nila ay lumapit si Marjorie sa commander ng Nazi na namamahala sa isla. Samantala, si Richard, na kilala ang commander na si Heinrich Ler, ay komportable na inimbitahan siya sa isang party sa isang lokal na bar. Pagkatapos ay ipinakilala ni Richard si Marjorie bilang isang businesswoman na kasama rin sa party. Si Heinrich, na hindi alam kung sino talaga si Marjorie, ay medyo nadala sa kanyang kagandahan. Pagkatapos ng kanilang pagkikita ay bumalik sina Marjorie at Richard sa kanilang hotel habang ipinagpatuloy ang kanilang investigasyon. Sa kanilang investigasyon, nakita nila ang katawan ng isang babae sa isang bodega na pinapahirapan ni Heinrich. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay ng takot kay Marjorie tungkol sa kanyang sariling kaligtasan, at siya ay nag-alinlangan tungkol sa paglapit kay Heinrich. Bilang isang batikang espiya, tiniyak ni Richard sa kanya at nangakong iingatan siya kung magpakita si Heinrich ng anumang senyales ng panganib sa kanya. Kinabukasan, pumunta sina Richard at Marjorie sa isang bar kung saan nagalit ang isang commander ng militar na Espanyol dahil hinaharangan ng isang tanker ng gasolina ng Nazi ang isang barko ng Espanya. Nadismaya ang komandante ng Kastila sa pagiging sakim ng militar ng Aleman, kahit na ang Fernando Po Island ay kontrolado ng tatlong bansa. Sinubukan ni Richard na pakalmayin ang Spanish commander, samantala sinimula ni Marjorie ang kanyang plano sa pamamagitan ng paglapit kay Heinrich. Sa pagkakataong iyon, sabay silang nag-lunch at hiniling ni Heinrich na maging kadate niya si Marjorie sa party. Maya-maya, sumama sa kanila si Richard at sinabi kay Heinrich ang tungkol sa galit na Spanish commander. Nainis si Heinrich ngunit wala siyang magawa dahil kaalyado nila ang militar ng Espanya, at ang U-boat fuel carrier ay aalis ng 3 araw ng mas maaga kaysa sa plano. Nangangahulugan ito na ang commander ng Espanyol ay hindi magkakaroon ng oras upang magreklamo ng marami. Sa mahalagang impormasyong ito, mabilis na bumalik sina Richard at Marjorie sa kanilang hotel upang ipaalam kay Colin ang tungkol sa bagong schedule ng pag-alis para sa U-boat fuel carrier gamit ang telegraph. Nang makuha ni Colin ang update, ipinasa niya kaagad ito kay Gus at sa iba pang team. Dahil ang barko na may dalang Nazi submarine fuel ay umalis ng mas maaga kaysa sa plano, si Gus at ang kanyang koponan ay kailangang makarating sa Fernando Po Island sa lalong madaling panahon. Nangangahulugan ito na kailangan nilang tahakin ang pinakamabilis at pinakamapanganib na ruta, na dumaan sa mga lugar na binabantayan ng parehong militar ng Aleman at British. Samantala, binomba ng German Air Force ang London. Nang marinig ito ni punong ministro Winston Churchill, nagpadala siya ng mensahe kay Gus at sa kanyang pangkat na hinihimok silang mabilis na palubugin ang barko ng Nazi na may dalang gasolina. Sa paggawa nito, maaaring lumaban ang Britanya laban sa mga pag-atake ng Aleman sa dagat. Dahil sa mensaheng ito, lalo pang naging determinado si Gus at ang kanyang pangkat na tapusin ang kanilang misyon, lalo na't mayroon pa silang 2 araw na paglalayag para marating ang Fernando Po Island. Sa kasamaang palad, sa kanilang paglalakbay, hinarang sila ng barkong militar ng Britanya at hiniling na sumuko sila.
Inakala ng militar ng Britanya na si Gus ay nasa isang misyon ng walang pag-aproba, at kahit na ipinaliwanag ni Gus na ito ay iniutos ng punong ministro, hindi sila naniwala sa kanya at iginiit na sumuko sila. Sa gitna ng argumentong ito, isang Nazi U-boat submarine ang lumitaw sa lugar na naging dahilan upang maghanda ang militar ng Britanya para sa isang pag-atake. Noong panahong iyon, ginamit ni Gus at ng kanyang koponan ang kaguluhang ito para makatakas. Lumipat sa Fernando Po Island, ipinagpatuloy nina Richard at Marjorie ang kanilang misyon sa pamamagitan ng pakikipagkita sa isang veterano ng digmaan at nagbebenta ng armas na nagngangalang Cambili Calo, na isang mabuting kaibigan ni Richard. Sa sandaling iyon, nais ni Richard na kumbunsihin si Cambili na tulungan silang labanan ang militar ng Aleman, lalo na't kinasusuklaman ni Cambili ang mga Nazi. Noong una, hindi sigurado si Cambili na makakaya niya ang makapangyarihang puwersa ng Aleman. Nang marinig ito, itinuro ni Marjorie na ang militar ng Britanya ay napakahusay din at maging siya, na hindi isang sundalo, ay mahusay sa paggamit ng mga armas. Pagkatapos ay ipinakita ni Marjorie ang kanyang mga kasanayan sa pagbaril, at humanga dito si Cambili. Sa wakas, pumayag siyang tulungan sila. Matapos ang tagumpay na ito, nakipag-ugnayan sina Richard at Marjorie kay Gus para ipaalam sa kanya na tutulungan sila ni Cambili. Kinabukasan, dumating si Gus at ang kanyang team malapit sa Fernando Po Island kung saan palihim silang nakipagkita kina Richard at Cambili, na dumating sakay ng bangka. Doon, ipinaliwanag ni Jeffrey ang kanilang plano at hiniling kay Richard na putulin ang kuryente ng Nazi barracks para mawala ng kuryente ang punong tanggapan ng militar ng Germany. Plano din ni Richard na imbitahan ang lahat ng mga sundalong Nazi sa isang party para makagambala sa kanila, na ginagawang mas madali para kay Gus at ng kanyang koponan na tapusin ang kanilang misyon. Matapos maunawaan ang plano, sinimulan nilang ihanda ang lahat ng mga armas na ibinigay ni Cambili. Sa susunod, pumunta si Richard sa electrical control room ng Nazi military para maglagay ng bomba. Sa kasamaang palad, pumasok ang ilang sundalong Nazi at nahuli siya, kaya kinailangan silang labanan ni Richard. Sa gabi, si Gus at ang kanyang koponan ay handa ng kumilos at naghintay na mawala ang mga ilaw sa German military barracks bago simulan ang kanilang misyon. Samantala, magkasamang dumating sina Marjorie at Heinrich sa isang costume party na ginanap ng mga matataas na opisyal ng Nazi sa isang bar. Kasabay nito, isa pang party ang nagaganap para sa mas mababang ranggo ng mga tropa sa bulwagan ng militar. Sa panahon ng party, nakipag-usap si Heinrich sa taong responsable sa pag-aayos ng U-boat submarine. Sinabi ng lalaki kay Heinrich na ang katawan ng submarino ay natatakpan ng mga bagong steel plate kaya napakahirap sumabog o lumubog. Sa oras na iyon, narinig ni Marjorie ang pag-uusap na ito at mabilis na iniulat ito kay Richard na kasama rin sa party. Sinabi niya kay Richard na dapat nilang kanselahin ang misyon dahil hindi mapapalubog ng mga pampasabog ang submarino. Gayunpaman, iginiit ni Richard na hindi nila maaaring kanselahin ang misyon. Lumipat sa mga opisyal ng British Navy na bumisita kay Colin, hiniling nila sa intelligence agency na kanselahin ang misyon at inutusan si Gus na bumalik kaagad sa England. Noong panahong iyon, tila walang pakialam si Colin dahil ang misyon ay direktang utos mula sa punong ministro. Pagkaalis ng mga opisyal ng Navy, iniulat ni Colin kay Winston ang tungkol sa kanilang mga plano na natuklasan ng militar ng Britanya. Sa sandaling iyon, hiniling pa rin ni Winston kay Colin na ipagpatuloy ang misyon at sinabing siya ang mananagot kapag nabigo si Gus. Samantala, nadismaya si Gus dahil kinailangan nilang baguhin ang kanilang mga plano matapos malaman na hindi nila kayang pasabugan ang U-boat submarine. Pagkatapos ay iminungkahi ni Jeffrey na nakawin nila ang barko na may dalang gasolina para sa U-boat. Naniniwala siya na kung mananatili sila sa orihinal na plano, malamang na mabigo sila. Nang walang ibang mga pagpipilian, sina Gus at ang iba pa ay sumang-ayon sa ideya ni Jeffrey at mabilis na isinagawa ito. Di nagtagal, ginamit ni Anders ang kanyang crossbow upang alisin ang mga sundalong Nazi sa tore na nagbabantay, na nagpapahintulot sa kanyang koponan na umakyat sa lupa at simulan ang pagbaril sa mga gwardya. Kasabay nito, nagtanim ng mga pampasabog si Freddy sa ilang mga lugar habang si Jeffrey at ang mga tauhan ni Cambili ay nakalusot sa mga barko ng Nazi sa daungan upang maalis ang mga sundalo ng kaaway. Pagkatapos ay nilock nila ang mga pinto sa bulwagan ng militar kung saan nagpa-party ang mga sundalo. Sa tulong ni Cambili, nagawang talunin ni Gus at ng iba pa ang tropa ng kalaban.
Sa panahon ng kaguluhan sa labas ng bar, ang mga opisyal ng Nazi ay nag-e-enjoy pa rin sa kanilang costume party sa loob dahil hindi nila narinig ang kaguluhan. Kumanta pa si Marjorie para aliwin ang mga bisita, at lalo pang nabighani si Heinrich sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi sinasadyang sinabi ni Marjorie ang isang bagay na nagsiwalat na hindi siya German gaya ng sinabi niya. Napagtanto na siya ay nalinlang plano ni Heinrich na patayin si Marjorie sa pamamagitan ng pagdala sa kanya sa isang silid. Samantala, kinukumpleto ni Gus ang misyon at nagpadala ng hudyat sa kanyang koponan na magtipon dahil malapit nang sumabog ang bomba sa submarino ng Nazi. Hiniling din niya kay Richard na sunduin si Marjorie sa party. Bigla silang nakarinig ng pagsabog mula sa electrical control room kahit hindi pa dapat pumutok ang bomba. Inaalerto nito ang mga kaaway sa pagsabog na naging dahilan upang maantala ni Heinrich ang kanyang plano na pagsamantalahan si Marjorie, at sa halip ay inutusan ang kanyang mga tauhan na mag-counter-attack. Sa oras na iyon, si Gus, na ayaw mag-aksaya ng oras, ay pinamunuan ang kanyang koponan na kunin ang U-boat fuel carrier kahit na pinaputukan sila ng mga kaaway. Sa kabutihang palad, nakuha niya ang barko mula sa daungan ng militar ng Nazi. Di nagtagal, natuklasan ito ng mga tropang Nazi at agad na hinabol habang sinubukan ni Freddy na tulungan si Henry na nasugatan ng putok ng kaaway. Samantala, tinanong ni Heinrich ang kanyang mga kaalyado kung ano ang nangyayari, ngunit sinisi nila ang mga Nazi sa pagkabigong protektahan ang isla. Sa galit, kinuha ni Heinrich ang kanyang baril at binaril ang dalawa sa kanyang mga kaalyado. Ilang sandali pa, lalo siyang nagalit nang makita niya ang isang Nazi speedboat na pinasabog ni Gus at ng kanyang team. Sa sandaling iyon, dumating ang mga tauhan ni Heinrich kasama si Marjorie, na inakusahan siyang isang espiya. Nang malapit na siyang parusahan ni Heinrich, palihim na inilabas ni Marjorie ang kanyang baril at pinatay siya. Samantala, hinihintay ni Gus sina Richard at Marjorie, na maswerteng nakahabol sa kanya at sa iba pa matapos makatakas sa mga natitirang tropang Nazi gamit ang isang speedboat. Sa wakas, natapos ang misyon ni Winston, at kinailangan nilang ibigay ang U-boat fuel carrier sa British Navy. Sa kasamaang palad, kahit na nakatulong sila sa kanilang bansa, si Gus at ang kanyang koponan ay itinuturing pa rin na mga kriminal sa digmaan ng militar ng Britanya, na hindi naniniwala na kumikilos si Gus sa utos ni Winston. Sa oras na iyon, si Cambilli at ang kanyang mga tauhan ay hindi nakakulong dahil hindi sila nakikita bilang bahagi ng koponan ni Gus. Bago maghiwalay ng landas, nagpasalamat si Gus sa tulong ni Cambilli. Pagkatapos ay dinala si Gus at ang kanyang koponan sa London upang ikulong. Makalipas ang 4 na linggo, pinalaya ni Winston si Gus at ang kanyang koponan sa labas ng bilangguan. Sa kanilang pagpupulong, pinasalamatan ni Winston si Gus at ang koponan sa kanilang pagsusumikap. Dahil ninakaw nila ang U-boat fuel carrier, hindi magamit ng mga Nazi ang kanilang submarino, na tumulong sa England na manalo sa mga labanan sa tubig ng West Africa. Sa pagtatapos ng pelikula, ginawa ni Winston ang koponan ni Gus bilang isang opisyal na unit sa ilalim ng kanyang pamahalaan. Sa paglipas ng panahon, si Gus, na kilala sa pagiging napakatalino at malakas, ay naging inspirasyon para sa maalamat na karakter na si James Bond. Ang moral lesson mula sa pelikulang ito ay kung sakaling matagpuan mo ang iyong sarili na nagnakaw ng isang Nazi fuel ship, tandaan lamang na maaari itong makaligtas sa bansa, makukulong ka, at sa huli ay maging lolo ni James Bond. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.